10 Most Dangerous Sports. Welcome to Arvin Polo TV. Ang mga sports ay nagbibigay ng kasiyahan, nagpapalakas ng katawan at minsan pagkakataon na maipakita ang ating mga kakayahan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan at benepisyong hatid ng mga ito, may mga sports na itinuturing na sobrang mapanganib. Ang mga panganib na hatid nito ay dahil sa mataas na posibilidad ng aksidente, malalang pinsala o sa mga extreme conditions na haharapin ng mga athlete sa mga sports na ito. Kaya sa video na ito ating aalamin ang panganib na hatid ng 10 Most Dangerous Sports. Kaya naman tara, simulan na natin. Number 1, base jumping. Ang base jumping ay isang extreme sport na ang ginagawa ay pagtalon mula sa matataas na structures tulad ng mga buildings, antena, bridges at natural na anyong lupa tulad ng mga bangin gamit ang parachute upang ligtas na makababa. Ang base ay acronym para sa Building, Antenna, Span at Earth na mga karaniwang lugar kung saan isinasagawa ang mga pagtalon. Itinuturing ito bilang isa sa pinakadelikadong sports dahil sa mataas na panganib ng aksidente at pagkamatay. Ang base jumping ay nag-i-involve ng mababang altitude na nagre-resulta sa limitadong oras para magbukas ng parachute at magwasto ng anumang pagkakamali, kaya't ang kahit kaunting error ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala o kamatayan. Karaniwan, walang backup parachute ang mga jumper dahil sa limitadong oras at espasyo na nagdadagdag pa sa panganib. Samantala, ang sport na ito ay madalas na isinasagawa sa mga lugar na may restriction o ipinagbabawal na nagiging dahilan upang gawin ito ng patago na lalo pang nagdaragdag ng mas ikakapahamak ng mga gumagawa nito. Ayon sa mga ulat, ang base jumping ay may mataas na fatality rate kumpara sa ibang extreme sports na may 1 out of 60 jumpers na namamatay na nagpapakita ng inherent na panganib ng aktibidad na ito. Upang mabawasan ang panganib, ang mga jumper ay kinakailangang magkaroon ng deep experience and skills sa skydiving, pati na rin ang tamang pag-unawa sa aerodynamics at advanced parachute handling techniques. Gayon din, ang kaalaman sa meteorology at mga kondisyon ng kapaligiran ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan. Bagaman may mga advancements sa parachute technology at protective gear, nananatiling mataas ang peligro sa base jumping na ginagawa itong isang aktibidad na para lamang sa mga taong may malalim na pagmamahal sa adrenaline at naghahanap ng kakaibang hamon. Sa kabila ng mga panganib, patuloy itong ginugusto ng mga daredevils at adventure seekers na nagbibigay ng isang natatanging karanasan na hindi matutumbasan ng ibang sports. Samantala, ang kagandahan at thrill na dala ng base jumping ay sadyang hindi matatawaran. Ngunit kasama nito ang pangangailangan ng maingat na paghahanda at kaalaman sa kalagayan ng panahon sa tuwing susubukan itong gawin. Number 2, wingsuit flying. Ang wingsuit flying ay isang uri ng extreme sport na may isang espesyal na kasuotan na kilala bilang wingsuit na nagbibigay daan sa mga manlalaro na lumutang sa hangin at lumipad na parang isang ibon. Ang wingsuit ay may mga bahaging nagdaragdag ng lift at drag na nagpapabagal sa bilis ng paghulog at nag-aalaw ng horizontal na paglipad. Ang sport na ito ay karaniwang ginagawa mula sa mataas na lugar tulad ng eroplano, helicopter o bangin, kung saan ang manlalaro ay tumatalon at lumilipad bago magbukas ng parachute para sa ligtas na paglanding. Sa kabila ng kahangahangang karanasan ng paglipad, ang wingsuit flying ay itinuturing na isa sa mga pinakadelikadong sports dahil sa mataas na panganib ng aksidente. Ang maliliit na pagkakamali tulad ng maling anggulo sa paglipad o pagkakamali sa oras ng pagbukas ng parachute ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala o pagkamatay. Ang sport na ito ay nangangailangan ng accurate na pagkontrol sa katawan at deep knowledge sa aerodynamics upang maiwasan ang mga aksidente. Bukod pa rito, ang hindi inaasahang mga pagbabago sa kondisyon ng hangin tulad ng biglaang pagkakaroon ng malakas na hangin o hindi pantay na air currents ay maaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng manlalaro. Ang wingsuit flying ay may limitadong backup options na kung sakaling magkaroon ng problema sa parachute o sa paglipad mismo ay napakaliit ng oras at espasyo para makagawa ng anumang corrective action, kaya't napakahalaga ng bawat desisyon sa bawat segundo. Gayunpaman, marami ng mga aksidente ang naitala sa sport na ito at ang mortality rate ng wingsuit flying ay mas mataas kumpara sa ibang uri ng skydiving. Ang psychosocial na aspeto ng sport na ito ay hindi rin dapat maliitin dahil ang adrenaline rush na dulot nito ay maaaring magdulot ng dependency na nagtutulak sa mga manlalaro na subukan ang mas mapanganib na mga hamon.
Sa kabuuan, ang wingsuit flying ay isang sport na nangangailangan ng mataas na level ng kahandaan, disiplina at karanasan upang harapin ang mga panganib na kaakibat nito. At ito ay para lamang sa mga taong handang sumabak sa ganitong klase ng panganib at excitement. Number 3. Big wave surfing. Ang big wave surfing ay isang extreme sport na included ang pagharap ng mga surfers sa wave na karaniwang umaabot ng 20 feet o higit pa. Ang mga alon na ito ay matatagpuan sa mga kilalang lugar sa buong mundo tulad ng Waimea Bay sa Hawaii, Maverick sa California, at Nazare sa Portugal na kilala sa mga naglalakihang swells na umaabot pa nga ng hanggang 100 feet. Ang sport na ito ay itinuturing na isa sa pinakadelikado dahil sa tindi ng mga panganib na kaakibat nito. Ang sheer size at lakas ng mga alon ay may kakayahang itulak ang isang surfer ng malalim sa ilalim ng tubig na nagdudulot ng panganib ng pagkakalunod, malubhang pinsala o pagkamatay. Isa sa mga pangunahing panganib ay ang tinatawag na hold down na kung saan ang surfer ay tinutulak ng alon sa ilalim ng tubig at maaaring manatili doon ng ilang segundo hanggang 1 minuto. Bukod dito, ang mga surfers ay kadalasang nahaharap sa sunod-sunod na malalaking alon na nagdaragdag sa panganib ng sunod-sunod na hold downs, lalo na kung sila ay natangay na ng unang alon. Samantala, maraming big wave spots ang may mabababaw na reef o mga bato na nagpapataas ng posibilidad ng malubhang pinsala kung ang surfer ay dadalhin ng alon patungo rito. Gayunpaman, ang big wave surfing ay nangangailangan ng maayos na physical condition, mental readiness, at years of experiences dahil sa mataas na level ng disiplina at kasanayang kinakailangan upang mabuhay sa ganitong mapanganib na kapaligiran. Sa kabila ng mga modern advancements sa surfboard technology, flotation devices, at emergency procedures, nananatiling mataas ang panganib sa sport na ito. Gayunpaman, ang big wave surfing ay patuloy na hinahanap ng mga surfers na may malalim na pagmamahal sa adrenaline at ang hangaring makamit ang ultimate challenge sa kanilang buhay. Number 4. Cave diving. Ang cave diving ay isang uri ng extreme sport ng pagsisid sa mga underwater caves o yungib na itinuturing na isa sa mga pinakadelikadong sports dahil sa mga natatanging hamon at panganib na kaakibat nito. Kadalasang ginagawa ito ng mga professional at skilled divers na may matagal na pagsasanay sa technical diving gamit ang mga espesyal na kagamitan tulad ng advanced diving suits, rebreathers, at guideline reels. Sa cave diving, ang mga maninisid ay sumusunod sa isang guideline upang matiyak na makakabalik sila sa pinagmulan habang nilalakbay ang mga complex at madilim na cave systems na may mga masisikip na daanan at unpredictable na current. Kung kaya't ang sport na ito ay nangangailangan ng masusing pagpaplano, lalo na sa pangangasiwa ng air supply dahil walang madaling daan pabalik sa ibabaw. Isa sa pinakamalaking panganib ay ang pagkakaroon ng silt out, kung saan ang sediment sa ilalim ng cave ay nagalaw o naistorbo na nagiging sanhi ng napakababang visibility at potensyal na pagkawala ng guideline. Kapag nangyari ito, maaaring magdulot ito ng panik at pagkaligaw na maaaring magresulta sa pagkaubos ng hangin at kamatayan. Samantala, ang decompression sickness ay isa pang malaking panganib na nagaganap kapag ang diver ay umahon ng napakabilis mula sa malalim na tubig na nagiging sanhi ng pagbuo ng nitrogen bubbles sa dugo. Gayunpaman, ang cave diving ay hindi lamang physically difficult, ito rin ay naglalagay ng matinding mental stress sa mga divers na kailangang manatiling kalmado at nakatutok sa kanilang mga kagamitan habang nasa ilalim ng tubig. Dahil sa mga peligrosong ito, ang cave diving ay may mataas na mortality rate at maraming mga kaso ng mga aksidente na nagdudulot ng malubhang pinsala o pagkamatay. Sa kabuuan, ang cave diving ay isang sport na nangangailangan ng mataas na level ng kahandaan, kasanayan at karanasan, at ito ay para lamang sa mga handang sumabak sa ganitong klase ng panganib. Number 5. Heli-skiing. Ang heli-skiing ay isang uri ng extreme sport na nagdadala ng mga skier sa tuktok ng malalayong bundok gamit ang helicopter upang mag-ski pababa sa mga hindi na-groom na slope na nag-aalok ng kakaibang karanasan dahil sa fresh snow powder at kalayaan sa pag-ski sa mga lugar na hindi naaabot ng tradisyonal na mga ski lift. Subalit, ito ay itinuturing na isa sa pinakadelikadong sports dahil sa mga matinding panganib na kaakibat nito.
Ang pangunahing panganib ay ang avalanche o ang biglaang pagguho ng snow na isang karaniwang banta sa malalayong bundok na may malalalim na snowpacks. Bukod dito, ang heli-skiing ay isinasagawa sa mga remote locations na nagdudulot ng hamon sa mga rescuers kung sakaling may aksidente dahil mahirap makarating sa lugar. Samantala, ang mga biglaang pagbabago sa panahon sa mataas na altitude tulad ng snowstorms at matinding hangin ay maaari ring maglagay sa mga skiers sa mapanganib na sitwasyon. Dagdag pa rito, ang pagsakay sa helicopter patungo sa mga ski drop-off points ay may kaakibat ding panganib, lalo na sa mga lugar na may masamang kondisyon ng panahon at steep terrain na maaaring magresulta sa aksidente sa helicopter. Gayunpaman, ang skiing sa mga malalayong bundok ay nagbibigay din ng mga hindi inaasahang obstacles tulad ng mga bato, yelo at mga crack sa snow na maaaring magresulta sa malubhang pinsala o pagkamatay. Dahil dito, ang heli-skiing ay hindi para sa mga baguhan at nangangailangan ng advanced skiing skills, karanasan sa backcountry skiing at kahandaan sa pagharap sa mga emergency situation tulad ng paggamit ng avalanche transceivers at iba pang kagamitan sa kaligtasan. Kahit na may kasamang mga professional na guide, nananatiling mataas ang panganib ng sport na ito at ang mga skiers ay kailangang maging handa sa anumang sitwasyon. Sa kabila ng mga panganib, ang heli-skiing ay patuloy na kinagigiliwan ng mga advanced skiers na naghahanap ng extreme thrill at excitement, na nag-aalok ng hindi malilimutang karanasan na hindi matutumbasan ng iba pang sports. Number 6. Free solo climbing. Ang free solo climbing ay isang uri ng rock climbing na itinuturing na isa sa mga pinakadelikadong sports sa mundo. Sa ganitong uri ng pag-akyat, umaakyat ang mga manlalaro sa matataas at matatarik na pader o bangin ng walang anumang uri ng safety gear tulad ng harnesses, ropes o proteksyon. Kaya't ang bawat galaw at desisyon ay kritikal. Ang physical strength, technique at mental stability ng umaakyat ang tanging sandata laban sa mga panganib na dulot ng sport na ito. Samantala, ang mga climbers ay madalas na gumagamit ng mahabang oras sa pagpaplano ng ruta at pagsasanay at pag-aaral ng bawat detalyadong hakbang at hawakan bago isagawa ang aktwal na pag-akyat ng walang safety equipment. Ngunit kahit gaano pa kahanda ang isang climber, ang free solo climbing ay walang margin for error na kahit isang maliit na pagkakamali tulad ng pagkadulas o maling hakbang ay maaaring magresulta sa pagbagsak mula sa taas na halos tiyak na magdudulot ng malubhang pinsala o kamatayan. Gayunpaman, ang pisikal na pagkapagod na nararanasan sa mahabang oras ng pag-akyat ay nagdadala ng karagdagang panganib dahil ang katawan ay nagsisimulang mawalan ng lakas na maaaring magresulta sa pagbawas ng concentration at control sa katawan. Samantala, ang mga kondisyon sa kapaligiran tulad ng biglaang pagbabago sa panahon, malakas na hangin o pag-ulan ay maaari ring magdulot ng hindi inaasahang mga peligro. Bukod dito, walang agarang tulong na maaaring asahan ng isang climber dahil ginagawa ito ng solo. At ang anumang emergency ay kailangang harapin ng mag-isa, kaya't ang bawat hakbang ay dapat calculated. Bukod pa rito, ang mental stress na dulot ng anumang pagkakamali ay maaaring maging fatal na isa pang hamon na kailangang paghandaan at i-manage ng mga climbers. Ang bawat matagumpay na pag-akyat ay isang tagumpay ng disiplina, tapang at dedikasyon, ngunit ang panganib ay palaging naroroon. Maraming sikat na free solo climbers tulad ni Alex Honnold ang nagtagumpay sa ganitong uri ng pag-akyat, ngunit marami rin ang nawalan ng buhay dahil sa mga pagkakamali. Ang free solo climbing ay hindi lamang isang pagsubok sa physical ability, kundi isang tunay na pagsasakripisyo ng buhay para sa passion sa pag-akyat. Kaya't ito ay para lamang sa mga handang harapin ang mga pinakamatinding panganib at may sapat na kahandaan at kasanayan upang magtagumpay. Number 7. Bull riding. Ang bull riding ay isang uri ng rodeo sport na kilala bilang isa sa mga pinakadelikadong sports sa mundo. Dito, ang isang cowboy o cowgirl ay sasakay sa likod ng isang mabangis na toro o bull na karaniwang tumitimbang ng higit sa 1,800 pounds at susubukan manatili sa ibabaw nito sa loob ng 8 seconds habang ang toro ay nagpupumiglas upang ihulog siya. Sa loob ng maikling panahon na ito, ang rider ay kailangang ipakita ang kanyang physical strength, balance at tapang upang manatiling nakasakay dahil ang bawat galaw ng toro ay puno ng panganib. Ang bawat pagsakay ay isang labanan sa pagitan ng tao at hayop kung saan ang slightest mistake
ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala o kamatayan. Samantala, ang mga bull na ginagamit sa sport na ito ay sadyang pinipiling mabagsik at agresibo at walang kasiguruhan kung paano sila gagalaw o anong direksyon ang kanilang susugurin, kaya't napakahirap maghanda para sa anumang posibleng mangyari. Bukod sa physical stress ng pagkapit sa likod ng nagagalit na bull, ang rider ay nasa panganib din na matapakan, lalo na kung siya ay mahulog. Kahit na ang mga proteksyon tulad ng helmet, vest at chaps ay ginagamit, hindi nito ganap na mapipigilan ang malubhang pinsala na maaaring idulot ng bull. Kaya't ang mabilis at unpredictable na galaw ng bull ay nagdadala ng dagdag na hamon, kaya't ang mga rodeo clowns o bullfighters ay nakahanda upang ilihis ang toro matapos ang pagsakay, ngunit kahit na sila ay nasa panganib din. Samantala, maraming mga insidente ng malubhang pinsala o pagkamatay sa bull riding na nagpapatunay na ito ay isang sport na may napakataas na level ng panganib. Sa kabila ng lahat ng panganib, ang bull riding ay nananatiling isang sikat na sport na nagpapakita ng walang kapantay na tapang at dedikasyon ng mga rider na handang isakripisyo ang kanilang kaligtasan para sa kasiyahan at karangalan. Number 8, skydiving. Ang skydiving ay isang extreme sport na kinapapalooban ng pagtalon mula sa isang mataas na altitude gamit ang parachute upang ligtas na bumaba sa lupa. Bagaman ito ay isang popular na libangan at competitive sport, ito ay itinuturing na isa sa pinakadelikadong sports dahil sa mga panganib na nauugnay dito. Isa sa mga pangunahing panganib ay ang posibilidad ng failure ng parachute na mag-deploy na maaaring magresulta sa malubhang pinsala o pagkamatay. Bagaman bihira ang ganitong mga insidente at ang mga skydivers ay may backup parachute, ang posibilidad ng human error tulad ng maling pag-impake ng parachute o maling timing ng deployment ay nananatiling isang malaking banta. Samantala, ang panahon ay isa pang critical factor dahil ang biglaang pagbabago ng kondisyon ng panahon tulad ng malakas na hangin o bagyo ay maaaring maglagay sa mga skydivers sa mapanganib na sitwasyon na nagpapahirap sa pag-navigate at pag-land. Gayunpaman sa mga grupo ng skydivers, may panganib din ng mid-air collisions, lalo na sa mga formation jumps na maaaring magresulta sa pinsala o failed parachute deployment. Ang maling pag-calculate ng bilis at anggulo ng paglapit sa lupa ay maaaring magresulta sa hard landings na nagdudulot ng fractures, sprains o spinal injuries. Dahil sa mga panganib na ito, ang skydiving ay nangangailangan ng matinding pagsasanay at kasanayan upang matiyak ang kaligtasan. Bukod dito, ang mga modern parachute ay dinisenyo upang maging mas matatag at madaling kontrolin at ang mga automatic activation devices o AAD ay nagbubukas ng reserve chute kung sakaling ang pangunahing parachute ay hindi mag-deploy sa tamang oras. Sa kabila ng mga advancements na ito, ang skydiving ay nananatiling isang mapanganib na sport na nangangailangan ng mataas na antas ng disiplina at kahandaan. Number 9, Mixed Martial Arts or MMA. Ang Mixed Martial Arts or MMA ay isang combat sport na kinikilala bilang isa sa mga pinakadelikado sa buong mundo dahil sa mataas na level ng physical contact at ang posibilidad ng malubhang pinsala. Pinagsasama ng MMA ang iba't ibang disiplina ng martial arts tulad ng boxing, wrestling, jiu-jitsu, muay thai at karate, na ginagawa itong isang sport na nangangailangan ng malawak na kasanayan at physical strength. Samantala, ang mga laban ay nagaganap sa isang octagon-shaped ring at ang mga manlalaban ay gumagamit ng kombinasyon ng striking at grappling techniques upang talunin ang kanilang kalaban. Sa bawat laban, ang mga manlalaban ay nasa panganib na magtamo ng seryosong pinsala tulad ng fractures, dislocations, cuts at concussions dahil sa matitinding suntok, sipa at grappling moves. Ang head trauma ay isang pangunahing alalahanin sa MMA dahil sa posibilidad ng pagkakaroon ng long-term brain damage, kabilang na ang chronic traumatic encephalopathy o CTE na isang degenerative brain condition na sanhi ng repeated concussions. Bukod pa rito, ang stress at anxiety na dulot ng paghahanda at aktwal na laban ay nagdudulot ng malaking psychological burden sa mga atleta na kailangang manatiling kalmado at nakafocus sa kabila ng matinding pressure na manalo at ang takot na magtamo ng pinsala. Samantala, ang unpredictability ng bawat laban ay nagdaragdag sa panganib dahil kahit na ang isang manlalaban ay nasa clear advantage, ang isang mabilis na strike o grappling move ay maaaring magbago ng takbo ng laban at magdulot ng biglaang pinsala. Sa kabila ng mga regulasyon at safety protocols,
Ang likas na panganib ng sport na ito ay hindi maiiwasan at ang bawat laban ay maaaring magresulta sa permanenteng pinsala o mga kondisyong magbabago ng buhay. Gayunpaman, sa kabila ng mga panganib na ito, ang MMA ay nananatiling isang sikat na sport na hinahangaan ng marami dahil sa kombinasyon ng physical strength, diskarte at tapang na kinakailangan upang magtagumpay. Number 10. Downhill Mountain Biking. Ang downhill mountain biking ay isang extreme sport na kinakailangan ng mabilis na pagbaba mula sa tuktok ng bundok gamit ang specially designed mountain bikes, at ito ay itinuturing na isa sa pinakadelikadong sports dahil sa iba't ibang panganib na kaakibat nito. Ang sport na ito ay nagaganap sa mga matarik o steep at technical na trails na puno ng obstacles tulad ng mga bato, ugat ng puno at steep turns na nagpapataas sa hamon at panganib. Gayunpaman, ang mga bikers ay bumababa mula sa bundok sa napakabilis na takbo at kahit kaunting pagkakamali sa pagmamaneho ay maaaring magresulta sa malubhang aksidente. Samantala, ang technical na terrain ay nangangailangan ng mataas na skill level at ang mga obstacles na bigla ang sumusulpot sa daan ay maaaring magdulot ng pagkahulog o pagkabangga. Bukod dito, ang pisikal na demands ng sport na ito ay napakataas kung saan ang mga bikers ay kailangang manatiling nakatutok at magkaroon ng sapat na lakas upang makontrol ang kanilang bike sa buong trail. Ang pagkapagod ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kakayahan at magpataas ng posibilidad ng aksidente, lalo na sa mga steep at mahirap na terrain. Dahil dito, ang mga pagbagsak o crashes sa downhill mountain biking ay karaniwang may mataas na impact na maaaring magresulta sa malulubhang pinsala tulad ng fractures, concussions at spinal injuries. Gayon din ang pagkasira ng mga bahagi ng bike tulad ng preno o suspension. Habang nasa trail ay isa ring panganib at kahit na ang bike ay nasa pinakamaayos na kondisyon, hindi pa rin nito maiiwasan ang lahat ng panganib. Ang advanced biking skills at tamang protective gear tulad ng full face helmets, body armor at knee pads ay kinakailangan upang mabawasan ang panganib ng pinsala. Samantala, ang downhill mountain biking ay isinasagawa sa mga sikat na lokasyon tulad ng Whistler Mountain Bike Park sa Canada at Fort William sa Scotland, na kilala sa kanilang mga challenging trails, habang ang teknolohiya ay nagdala ng mas magaan at mas matibay na bikes na may mas mahusay na suspension systems at braking technology. Ang sport na ito ay nananatiling mapanganib at ang bawat ride ay dapat isagawa ng may buong focus at pag-iingat. Ang mga sports na ito ay hindi lamang nagpapakita ng tibay at lakas ng loob ng mga atleta, kundi pati na rin ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa kanilang mga kinahihiligang aktibidad. Bagamat napakadelikado ng mga ito, ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng pagsasanay, tamang kagamitan at pag-iingat upang maiwasan ang mga aksidente. At kung ikaw ay may karanasan o kwento tungkol sa mga extreme sports na ito, huwag kalimutang i-share sa comment section dahil nais naming marinig ang iyong mga karanasan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na video. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.